Itago niyo na lamang ako sa pangalang Carlo. 23 years old at nakatira sa Mandaluyong. Nagtatrabaho ako bilang researcher sa isang kumpanya sa Makati. Bunso ako sa 3 magkakapatid. Parehong may mga pamilya na ang ate at ang kuya ko. Kaya ako na lamang ang kasama sa bahay nila mama at ni Mama Beth at ni Papa. Pastor si Papa, habang housewife naman si Mama. Popoy, may pagkarelihiyoso at conservative ang pamilya namin. Mula sa loob ng bahay hanggang sa pakikitungo sa ibang tao ay pinalaki kaming ganito nila Papa at ni Mama. Kaya nga naging maingat ako sa pakikipagrelasyon. May tuturing nga siguro akong no girlfriend since birth dahil iilan pa lamang naman ang niligawan ko mula high school at sa mga yon ay walang nauwi sa seryosohan. Hanggang sa noong October 2018, kasabay ng paglipat ko sa trabaho ko ngayon ay nakilala ko si Grace. Magkaedad kami at pareho rin ang kinalakihang relihiyon. Madaldal si Grace at sobrang gaan kasama. Kaya naman nagkasundo rin kami agad. At hindi nga nagtagal ay niligawan ko na si Grace, ipinagpaalam sa mga magulang ko at sa mga magulang niya hanggang sa naging kami na January last year. Unang girlfriend ko si Grace, habang pangatlong boyfriend naman niya ako. Marami sa mga churchmates and office mates namin ang hanga sa relasyon na meron kami. Hindi raw kami tulad ng ibang kabataan na puro kaharutan lamang ang alam. May lalim daw at direksyon ang samahan namin. Ipinagmamalaki rin kami ng mga magulang namin sa iba na alam daw nilang mapagkakatiwalaan kami ni Grace. Medyo nakaka-pressure din, Popoy, sa totoo lang. Nakakatakot na makagawa ng pagkakamali dahil pakiramdam namin ay ang daming mga matang nakatingin sa amin. Pero sa sobrang positive ng girlfriend kong si Grace, lagi niya akong pinapaalalahanan na huwag intindihin ang iba at i-enjoy lamang namin ang relasyon na meron kami. At sinunod ko naman siya. Naging masaya at magaan lamang ang lahat. Hanggang sa hindi ko na nga namamalayan na 6 na buwan na pala kaming mag-on. Ay, grabe ang pace ng weekend. May pasok na naman tayo bukas. Kaya nga buti na lang nag-enjoy ako sa pinanood nating movie kanina. Talaga ba? Parang natulog ka nga lang eh. Hoy, binabalitan na naman ako. Ikaw kaya itong natulog. Sorry, hindi ko talaga napigilan eh. Ay, teka nga pala. Di tayo nakabili ng pang-ulam bukas ng umaga. Sabi mo, ubos na yung stock ng grocery dito sa apartment, di ba? Ayos lang, mahal. Meron pa naman akong corned beef dyan eh. Okay na yun bukas. Sure ka? Ayaw mo bumili ngayon? Hindi na, okay na yun. Bukas na lang ako mamimili. Tsaka nakakatamad na rin eh. Maghapon na nga tayo sa labas. Biruin mo, umaga hanggang tanghali. Sa church tayo, tapos movie after. Bagay. Sige, samahan na lang kita bukas. Ngayon, magpahinga ka na. Uwi na ako, ha? Uuwi ka na? Iiwan mo na ako mag-isa dito? Sis, bakit ang batang to? Pwede lang kitang ibulsa at iuwi sa amin. Gagawin ko eh. Joke lang. Sige na, umuwi ka na. Sige na, ikaw talaga. See you na lang sa office ha, bukas. Teka, may nakalimutan ka. Oh, Grace. Mahal. Teka, wag mo akong barin. Ha? Bakit? Basta, Ano yung tsura yan? Nahihiya ka ba? Humarap ka nga sa akin. Uy, amin na yan. Akong bahala. Uunti-untiin ko na lang na. ayoko. Pangit yung katawan ko, makikita mo. Anong pangit yung pinagsasabi mo dyan? Tumigil ka nga, halika na. May peklat ako sa likod, tsaka ang laki-laki ng tiyan ko. Hindi ko kayang pakita sa'yo, huwag na. Mahal, ano ba? Tingin mo ba magandang katawan ang gusto ko? Kahit tad-tad ka pa ng peklat at kahit ilang layer pa yung bilbil mo, wala akong pakialam. Mahal ko yung likod mo, yung tiyan mo, lahat. Tanggap ko yan lahat sa'yo. Ikaw yan eh. Mahal kita. Pero parang hindi ko talaga kaya na makita mo na.
Huwag kang matakot na ipakita sa akin yung buo at totoong ikaw. Walang magbabago, mas mamahalin pa kita. Tandaan mo yan. Ako nga hindi rin perpekto yung katawan ko eh. Yung itsura ko. Pero willing ako ipakita at ibigay lahat sa'yo. Marami rin akong kapintasan. Nakita mo na ba mga yon? Hindi mo na ako mamahalin? Tanggap ko rin lahat yun, syempre. Ayun naman pala eh. Huwag ka na pakipot dyan. Mahal, ano ba? Umiiwas ka pa rin. Sorry. Nailang ako eh. Wala kang dapat ikailang, okay? Akong bahala, basta i-feel mo lang ako. Tayo. Sige lang. Teka, ilagay mo muna to para safe. Mahal, ayos ka lang ba? Uy, Seryoso, Carlo? Halos 9 o 10 seconds lang yata lumipas tapos ka na agad? sorry, ang bilis. Hindi ko alam. Nasa kalagitnaan pa lang ako nang natapos agad-agad. Sorry talaga. Alam mo naman, hindi ako masyado marunong sa mga ganito na eh. Sorry na. Ayoko ng sorry mo, mahal. Binitin mo ako, kaya bumawi ka. Hindi pa tayo tapos at dapat galingan mo na. Sige, halikan mo pa ako dyan. Gusto ko yan. Huwag kang titigil. Sige lang. Teka, may tumatawag. Mamaya na yan. Mabibitin na naman ako eh. Teka, mahal, sisilipin ko lang, baka importante. Uy, si mama pala. Uy, past 7 na, late na. Ano bang ginagawa natin? Diyos ko. Relax lang, mahal. Sagutin mo na yan para hindi mag-alala si tita. Hello po, ma. Hello, anak. Nasaan ka na ba? Kanina pa ako text ng text sa'yo ah. Hindi ka nagre-reply. Hinahanap pa na ng papa mo. Pauwi na po, ma. Sorry po, nasa bag kasi yung cellphone ko eh. Magkasama pa ba kayo ni Grace ha? Gabi na. Hindi po, ma. Nahatid ko na po siya sa apartment niya kanina. Nasa bayahe na po ako pa uwi. O, mabuti naman. O, sige, bilisan mo ah. Hihintayin ka namin maghapunan. Ma, wag na po. Medyo traffic po eh. Una na po kayong kumain ni Papa. Linggo ngayon, anak. Mas masarap kumain ng sabay-sabay. O, sige na. Bilisan mo na ha. Di pa naman kami gutom eh. Sige po. Okay. Bye. Oh, anong sabi ni tita? Hinahanap na nila ako. Hintayin nila ako para sa hapunan. Ganun ba? Eh, Diyos ko, ano ba nagawa ko? Mahal, sorry. Sorry, mali ito eh. Hindi dapat natin ito ginawa eh. Sorry. mahal, ano ka ba? Pinagkakatiwalaan ako ng mga magulang natin pero ginawa ako to. Mali ito. Grace, hindi pa tayo kasal eh. Sorry kung nagpadala ako. Sorry, mahal. Huwag kang mag-sorry. Ginusto natin to pareho. Isa pa, nagawa lang naman natin to kasi mahal natin yung isa't isa eh. Pero kahit na, mali pa rin eh. Popoy, iyon ang unang beses na may nangyari sa amin ni Grace at yun din ang unang experience ko sa ganung bagay. Hindi ko itatanggi na nag-enjoy at naging masaya rin ako sa nangyari kahit na ang palpak ko at hindi talaga ako marunong. Totoo pala na kapag ka nandun ka na sa sitwasyon ay madadala ka na lang talaga at hindi mo na mapipigilan pa ang sarili mo. Pakiramdam ko noon, Popoy, ay tama ang lahat ng nangyayari dahil sobrang sarap sa pakiramdam. Yun nga lang pagkatapos ng lahat ay saka ko na-realize na mali ang nagawa namin ng girlfriend kong si Grace. Bigla kong naramdaman ng takot at ang guilt para sa mga magulang namin na nagtitiwala sa aming dalawa. Laging paalaala sa akin nila mama na sagrado ang bagay na yon at hindi dapat na ginagawa ng hindi pa naman mag-asawa. Nangako ako sa kanila na kahit anong mangyari ay irerespeto ko si Grace at maghihintay ng tamang panahon para sa pagsisiping. Pero, yun nga, hindi ko nagawa. Kaya naman kahit alam kong posible kong hanap-hanapin ang ganoong pakiramdam tuwing magkasama kami ni Grace, ay nangako pa rin ako sa sarili kong hindi na mauulit yun. Na ayoko nang dagdagan pa yung nagawa ko. Na kailangan namin ni Grace na matutong magtiis at maghintay. Gusto mo bang maglakad, man? Yan na yung jeep papunta sa apartment nyo eh. Papagod lang tayo dito. Saglit lang. May gusto lang kasi akong puntahan. Eto na nga tayo. Ha? Hotel? Ba tayo pumunta dyan? Mahal. Mahal naman.
Alam ko yung ganyan tingin mo ha. Nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Hindi na tayo ulit sa nagawa natin. Mali yun. Di pa tayo kasal. Isipin mo na lang ang mga magulang natin. Alam ko naman yun eh. Pero ang hirap kasi magtiis. Miss na kita. Kahit binitin mo ko nung hinahanap-hanap ko yun. Tsaka hindi naman natin gagawin to dahil trip lang natin eh. Ginagawa talaga to ng mga taong nagmamahalan. Alam ko naman, pero mali pa rin eh. Buti sana kung kasal na tayo. Mahal naman, 2019 na. Normal na nga lang sa mga nag-boyfriend at girlfriend na gawin yung ganung bagay eh. Yung iba nga nagli-live-in pa. Tsaka magiging responsable naman tayo sa gagawin natin. Hoy, hindi katwiran yan. Hindi porket ginagawa ng iba tama na. Kahit pahalos lahat ng tao gawin yun, hindi yun dahilan para gumaya tayo. Mali pa rin yun. Pero, sige naman na. Mahalas na to. Pagkatapos nito, hindi na tayo uulit. Sige na, mahal. Tsaka alam ko naman gusto mo rin eh. 'Di ba? Grace, tuwing naiisip mong gawin yan, alalahanin mo yung mga magulang mo nagtitiwala sa'yo. Isa pa, hindi ka ba natatakot? Ano kung bigla kita mabuntis? Nagsusustento ka pa sa pamilya mo. Maraming pwedeng idulot na hindi maganda kapag inulit-ulit pa natin to. Kaya mabuti pa umuwi na tayo. Halika na, okay? Halika na. Okay. Umuwi na kung uuwi. Huwag mo na ako ihatid. Mahal naman huwag ka naman magalit dahil lang sa bagay na yan. Pwede ba hindi ako galit? Napauwi lang kita. Halata namang galit kay Grace naman. Okay, fine. Ano naman sa'yo? Ikaw kaya tong tanggihan ko, hindi ka mainas at magalit? Alam mo, lalaki ka ba talaga? Ikaw pa ang may lakas ng loob na tumanggi? Yung iba nga gustong gusto yung ganito samantalang ikaw. Ano ngayon? Ikukumpara mo na ako sa iba? Yun na ba yung batayan mo? Ewan ko sa'yo. Minsan iniisip ko kung nagiging mabait ka lang ba talaga o nagdadahilan ka lang eh. Siguro takot ka lang mapahiya ulit. Kasi sumablay ka na nung una. Hindi ka kasi marunong kaya ayaw mo nang ulitin no. Grace, pwede ba? Ano ba pinagsasasabi mo? Nahihiya ka kasi hindi mo alam yung gagawin. Na mas may alam pa ako kesa sa'yo. Gusto mong matuto? Pues wag kang tumanggi. Daig mo pa babae ko magpabebe eh. Ano? Hindi naman Alam mo, dyan ka na nga. Uuwi na lang ako kaysa masayang pa yung laway ko sa pakikipagtalo sa'yo. Grace, sandali! Sabing iyahatid kita eh! Ano? Grace, wag mo naman ako pahirapan ng ganito! Bahala ka nga! The number you have dialed is now unattended. Talagang Please try your sumagot. call later. Kung nagalit niya, bahala na nga. Puntahan ko na lang sa apartment niya. Mahal, buksan mo naman to, please. Hindi ako uuwi hanggat hindi tayo nagkakaayos. Papasukin mo na ako, sige na. Mahal, kausapin mo ako kahit sandali lang. Ano bang kailangan mo? Hindi ka pa ba tapos sa mga sermon mo kanina? Ikaw, kailangan ka. Hindi kita matiis eh. Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Nilahit-lahit mo yung pagkalalaki ko kanina. Hindi naman yata ako papayag na gano'n. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Tsaka, Mahimik ka na nga lang dyan. Babawi na ako eh. sabi na hindi mo rin ako matitiis eh. Ilan ba kita natiis? Teka lang. Teka, bakit mo pinatay yung ilaw? Para mas romantic. Ayoko, gusto ko may ilaw. Pero, mahal. Bakit pag gusto mo walang ilaw, nahihiya ka na naman? Ano kasi? Ay, naku. Ilang beses ko ba sasabihin wala kang dapat ikahiya? Bukas yung ilaw, okay? Bukas lang. Okay. Miss ko to. Miss na miss. Ako rin. Mahal na mahal kita kahit nakipot ka. Oo na lang. Ako naman handang magkasala basta ikaw ang kasama. Sige ba? Popoy, nakokonsensya ako. Pero sa huli, ay hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko. Iniisip ko na lang na kasalanan pa rin ba itong may tuturing kahit na ginagawa ito dahil sa pagmamahalan ng dalawang tao. Bahala na. Isa pa napapaisip at naka-question ko rin ang pagkalalaki ko minsan. Nag-aalala ako na baka sa katatanggi ko kay Grace ay iwanan niya na ako. Parang na-challenge din ako. Napapaisip ako kung napapasaya ko kaya ang girlfriend ko pagdating sa bagay na yun na ayoko nang pumalpak kagaya nung una. Popoy, mahal na mahal ko si Grace. Gusto kong maging masaya siya sa akin sa lahat ng bagay. Kaya gagawin ko ang lahat para sa kanya. Isa pa, pangako ko rin sa sarili ko na balang araw ay pakakasalan ko si Grace. Kaya kahit papaano ay nawawala na rin yung takot at ang pangamba ko na mali ang ginagawa naming dalawa. Sigurado magugulat si Grace sa akin. Akala pa naman niya nakauwi na talaga ako. Dali talagang surpresahin ng mahal ko. Tingnan mo tong babaeng to, hindi marunong mag-lock ng apartment. Lagot ka sa akin. Saan na yan? Tulog na. Aga pa naman. Ay, naku, bes. Nanloka pa nga rin ako kapag naiisip ko yun eh. Sino naman kayang kausap nito? Tuwan-tuwa pa rin. Grabe, 9 seconds
lang talagang tinagal niya. Nabilang ko pa yun sa sobrang bilis, ha? Kilala ko na si Ivy. Ano pinag-uusapan nila? Oo, bes. Shock talaga ako. Hiyang-hiya nga si Carlo na isipin mo, first time niya. Tapos ganun kabilis. Alam mo lang, sobrang bitin na bitin ako. Ay, ako man ikaw, siguradong mapibitin din ako. Teka, pinag-uusapan nila yung nangyari sa amin, Grace. Pinagtatawanan nila ako. Aray ko. Teka lang. Ganun pa rin ba yung mga sumunod na performance niya? O, nakabawi naman na? May mga oras na nakakabawi naman, pero may mga oras na Ano? parang wali talaga eh. Paano wali? Paano ko masasabihin? Ano kasi, minsan si Junior niya, alam mo yung tagal bago alam mo na. Bakit ganun? Baka naman hindi mo rin kasi ginagalingan. Hoy, todo bigay na nga ako, bes eh. May isang beses nga sobrang excited na talaga ako. Pero nabitin na naman ako kasi ang tagal talaga. Naghintay pa ako, nakakaloka. Pero syempre, hindi ko masyado pinahalata kay Carlo na disappoint ako. Baka mamaya magtampo. Ay, ganun? Eh, di ba dapat sinasabi mo sa kanya yan? Para magawa niya ng paraan tapos di na maulit sa susunod. Eh, ang hirap din kasi magsalita ng magsalita. Baka sabihin niya, nilalait ko naman yung pagkalalaki niya. Hala, hindi sa panglalait yun, te. Tutulungan mo pa nga siya. Eh, basta ang hirap din, bes. Alam mo naman, may ego rin ng mga lalaki. Lalo na pagdating sa mga ganyang bagay. Sa bagay. Eh, eto, curious lang ako, ha? Sa lahat ng ex mo, sinong pinakamagaling? Ano ba namang tanong niya? Baliw ka talaga. Hindi ako marunong magkumpara. Weh, KJ naman ito. Baliw, hindi ko alam. Basta. O, ikaw naman ito magkwento. Dali. Puro ako na rin nagsashare dito mula kanina eh. Ano ba nangyari sa inyo ng jowa mo? Tira, pinag-uusapan nila yung sex life namin. Alis na nga, punta ko na lang siya. Uy, insan, buti na lang, inabutan pa kita rito. Nantay ka mo kita. Dapat ako eh. Sorry na. Ayos lang, baliw ko. Kuya, 2 beer nga. Ano ba nangyari? Ano ba surprise mo si Grace sa apartment ko? Oo nga, sana. Oh. Tira, kaya lang, may bisita pala eh. Kaya hindi na ako nagpakita. Sino bisita? Oh, inom muna. Salamat. Yung best friend niya si Ivy. Yung kaibigan lang naman pala eh. Ba't di ka nagpakita? Wala, sana ako ng gana eh. Narinig ko yung pinag-uusapan nila. Bakit? Ano ba pinag-uusapan nila? Mga lalaki na. Kung naman kasi Eh. nagsiselos ka kagad eh. Loko, hindi. Hindi naman pala. Ano ka nalulungkot mo dyan? Ako yung topic nila eh. Oh, Pati yung nangyari sa amin ni Grace sa kama. Alam mo na, mga ganun. Usap din pala yung mga babae tungkol sa ganun, no? oo naman, pre. Mga babae rin ganun. Bakit ba? Ba sinasabi sa'yo? Di ba maganda? Kaya ka nagkakaganyan? Oo eh. Di ko yata napapasaya na sobra si Grace kapag may nangyayari sa amin eh. Oh. Ewan ko ba? Di ko rin naman makontrol yung sarili ko minsan. Ilang beses ko namang napapaya yung sarili ko sa kanya eh. Hanep. Carlo, ikaw ba talaga yan? Parang hindi ikaw yung kausap ko ngayon eh. Binata ka na eh. Pero parang hindi ikaw yung pinsan ko napaka-inosente sa lahat ng bagay at akala mong hindi gagawa ng mali. Sira ang ulo. Alam mo, minsan sa totoo lang, Oh, alam ko namang mali yung ginagawa namin ni Grace eh. Nakukonsensya rin ako na naglilihim ako ng ganito sa magulang ko. Pero kasi gusto ko rin alagaan naman yung relasyon namin dalawa. alam mo, naiintindihan ko naman. Ako man, nung unang beses ko magawa yan, natakot ako. Pero syempre, aminin man natin o hindi, Carlo, lalaki tayo. May pangangailangan din. Alam mo, ito lang sa akin ha. Tingin ko ayos lang naman yung ginagawa nyong yan. Basta responsable kayo. Kung gusto mo naman, di pakasalan mo na agad para hindi ka na nakukonsensya ng ganyan. Baliw. Pero, minsan ano bang gagawin ko eh? Oh. Hindi ako matahimik ngayon dahil sa mga narinig ko sa kanila ni Ivy. Oh. Paano kung minsan, nagkukunwari lang pala siyang masaya siya sa ginagawa ko, pero hindi pala talaga. Paano kung magsawa siyang ganun? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano kapag ganyan. Alam mo naman tong pinsan mo, pinagpala sa ganyang bagay. Pero, pinsan, joke lang. Ito, nasubukan mo na ba tanongin si Grace tungkol dyan? Nasubukan mo na ba? Kung nasasatisfy ba siya? Or kung may mga gusto ba siyang ipagawa? Kasi nga sabi, di ba? Dapat nag-explore din yung mag-partners pagdating sa ganyang bagay. Kaya ako eh, parang di ko kayang tanong ng ganyan sa kanya eh. Kaya kasi. Oh. Baka mas lalo niya isipin na ang hina ako talaga pag nasa kama namin dalawa. Alam mo, pakiramdam mo rin yan, okay? Pero, subukan mo lang. Paano mo malalaman kung di mo gagawin, di ba? Tingin ko, wala namang masama doon. Kasi ako kami ng girlfriend ko, honest kami, pagdating sa mga bagay na ganyan. Kapag may hindi siya nagustuhan sa ginawa ko, sasabihin niya. Ganon din ako sa kanya. Tapos, kapag may gusto rin siyang ipagawa, nagsasabi siya. Kaya, nagagawa namin ng paraan. Ganun ba talaga yan? Oo naman. Subukan mo lang muna. Yung partner mo, makakatulong sa'yo yan minsan. Kaya, try mo rin mag-search sa internet minsan kung paano ba patatagin si Junior. Oo talaga. Sabi na eh. Ayos, buti ikaw kinausap ko. Sus, maliit na bagay lang yan. Ano
Sana magawa ko yung payo mo. Oo naman. Gusto ko lang naman masiguro na napapasaya ko si Grace na sana kontento siya sa nagagawa ko para sa kanya. Popoy, sa totoo lang, ni minsan ay hindi ko naisip na mumomroblema ako pagdating sa ganitong bagay. Akala ko kasi basta gawin nyo lang yon ng partner mo, ay okay na ganun lang kadali. Pero hindi pala. May mga problema rin pala pagdating sa ganito. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung dapat bang sabihin ko pa kay Grace ang lahat ng nararamdaman kong insecurities sa katawan ko, lalo na nga kapag may nangyayari sa aming dalawa. Alam mo kasi, Popoy, nahihiya ako. Pakiramdam ko ay para ko na ring inamin sa kanya na ang hina ko palang lalaki. Hindi ko alam. Hindi ko sigurado. Pero sa kabilang banda ay gusto ko rin talagang masiguro na napapasaya ko talaga ang girlfriend kong si Grace. Ayaw ko kasing umabot sa punto na hanapin niya sa iba o maghanap siya ng iba dahil hindi na pala sapat ang naipapakita at nagagawa ko para sa kanya tuwing merong nangyayari sa aming pribado. Ganon siguro, Popoy, kapag kamahal mo ang isang tao. Uunahin mo ang kaligayahan niya bago ang sa sarili mo. Dear MOR Performance. Popoy, sa tulong ng internet at mula na rin sa ilang payo mula sa pinsan kong si Anton, pakiramdam ko ay unti-unti kong nalalabanan yung insecurities sa katawan ko. Unti-unti na rin akong nagkakaroon ng lakas ng loob na sumubok ng mga bagong moves, ika nga, para mas mapasaya ko pa ang girlfriend kong si Grace kapag may nangyayari sa amin. Dati ay si Grace ang laging nauuna sa aming dalawa. Pero may mga pagkakataong ako na ang nagkukusa. Dati ay ayoko rin talaga ng bukas ang ilaw, pero dahil sa sinabi ni Grace na hindi ko na dapat iniintindi ang mga ganoong bagay, na magtiwala lamang daw ako sa sarili ko, ay unti-unti na rin akong nagiging komportable kahit na wala akong damit sa harapan ng girlfriend ko. At tama rin ang pinsan kong si Anton. Nakatulong din sa akin yung mga pasimpleng pagtatanong kay Grace kung anong gusto niya para mas maging masaya kami sa ginagawa namin. Busy naman sa cellphone ng mahal ko. Sino kayang ka-text nito? Si Mama lang to. Mukhang masungit Mukhang kulang sa yakap tsaka sa kiss. Mahal, ano ba ang init? Sorry ang hot ko ba? Nainitan ka sa akin. Oo, literal. Tignan mo, pawis tayo pareho. Tumigil ka nga muna sa kakahalik dyan. Lakasan mo yung electric fan. Sungit naglalambing lang Sorry, umuwi ka na lang muna siguro. Tapos ngayon tinataboy pa ako. Lalambing lang naman ako Hindi mo ba ako na-miss? Carlo. Halika na, mahal. Miss na miss kita Tama na sabi, Carlo. Ano ba? Okay. Titigil na. Di mo naman kailangan sumigaw Umuwi ka na lang muna. Teka nga, ano bang problema mo? Dati-rati, ikaw malakas mang yaya dyan Tapos ngayon ako to naglalambing, tumatanggi ka. Pwede ba? Huwag mo nang gawing issue to. Problemado na nga ako kila Mama, sasabay ka pa Hindi ako gumagawa ng issue, nagtatanong lang ako. Kung may problema kayo sa pamilya ngayon, wag mo ako idamay. Sorry ha, kasalanan ko bang wala ako sa mood ngayon dahil doon? Talaga ba? O baka naman kaya wala ka sa mood, nakukulangan ka na naman sa akin. Ano, hindi pa ba sapat yung mga ginagawa ko sa'yo kapag nasa kama tayo? Kaya ba hindi ka nagiinit sa akin ngayon? Ano? Ano ba pinagsasabi mo? Sige na, labas mo na! Hindi yung kay Ivy ka lang nagsasabi na nabibitin ka, na nakukulangan ka. Oh, ano pa? May mga kwento ka bang hindi ko alam? O baka naman hindi ka lang kay Ivy nagsasabi ng mga ganyang bagay na dapat sa ating dalawa lang? Kapal na mukha mo? Oo, nakakapagkwento nga ako kay Ivy, inaamin ko, pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako kontento sa'yo.
Talaga lang para kasing hindi yun yung narinig ko nung nagkukwentuhan kayo dito sa apartment mo na dapat sosurpresahin kita. Pero ako yung na-surprise na kinikwento mo pala sa iba. May kasama pang tawa. Diyos ko naman, Carlo! Katuwaan lang namin ni Ivy yun, walang ibang meaning. Pati kapalpakan ko sinasabi ko sa kanya. Wow, so katuwaan lang sa inyo pag-usapan yung kapalpakan ko, ganun ba? Pati nga ako, di ba? Pwede ba, Carlo? Matuto ka ngang umintindi? So ano ba pinag-uusapan nyo, Baka naikukumpara mo rin ako sa mga ex mo, sa ibang lalaki. Ano, mas magagaling ba sila? Hindi ka ba talaga titigil? Ganyan klase ba yung babae yung tingin mo sa akin? Wala akong sinasabing ganun, nagtatanong lang ako rito. Basta ayusin mo yung mga tanong mo kasi sumusobra ka na, wala ka na sa lugar! Bakit nga hindi mo masagot, Ano, may mas magaling nga sa akin. Hindi ka nakukontento sa mga kaya kong gawin. Ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Kung big deal sa'yo na naikwento ko kay Ivy yung mga bagay na yun, sorry, okay? Hindi na mauulit! Bakit kasi kailangan mo pang sabihin sa iba, Bakit sa iba pa? Ano, para magmukha akong mahina? Walang kwenta, ganun ba? Pwede ba wala akong ganong intensyon, Carlo? Sinasabi mo lang yan kasi narinig ko yung pagkukwento mo. Pero kung hindi ko alam na ganyan, sigurado ako marami ka bang nasabi pati sa ibang tao kung gugustuhin mo. Alam mo, bahala ka sa buhay mo. Isipin mo kung ano yung gusto mong isipin. Hindi ko maintindihan ko bakit big deal sa'yo yung mga ginagawa mo sa kami. Kasi sa akin wala naman akong pakialam basta ikaw yung kasama ko. Okay na ako pero ikaw, ewan! Kasi nga, Tama bakit? na, okay? Umuwi ka na! Alam mo, napaka-insensitive mo rin minsan Mas inuuna mo pa yung personal issue mo kaysa unahin tanungin ako sa problema ko kila mama. Salamat Sa halip na damayan mo ko, dinagdagan mo pa yung sama ng loob ko. Popoy, halos 1 linggo rin yata akong hindi kinibuan ng girlfriend kong si Grace dahil sa away naming yun. Sobra akong na-guilty na inuna ko pa ang sarili ko kahit alam kong problemado na nga siya. Kaya nga todo talaga ang pagsuyo ko sa kanya para lang maging maayos kami ulit. Mabuti na nga lang at matapos ang ilang araw ay kinausap na niya ako at bumalik na rin kami sa dati. Mas naging malambing pa nga kami sa isa't isa. Hanggang sa isang araw... Mahal, Grace, nandito na ako. Mahal, buti dumating ka na. Ano ba nangyayari? Ba't iyak ka na? Natatakot ako Natatakot ako. Bakit saan? Ano ba nangyari? Sa 2 months na ako din Buntis yata ako. Ano? Paano? Hindi pa rin ako nagkakaroon ngayong buwan. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Natatakot ako. Pero... Paano mangyayari? Nag-iingat naman tayo, di ba? Hindi ko alam. Natatakot ako. Ano na lang sabihin ng pamilya ko. Kailangan pa ako nila mama ng mga kapatid ko. Hindi ko pa kaya magkaanak, Carla. Hindi ko kaya. Sige na, tumahan ka na. Nandito lang ako, okay? Hindi kita iiwan. Pananagutan ko yan. Magagalit sa akin sila, mama Nangako ako sa kanila na pagtatapusin ko muna yung mga kapatid ko. Pero paano to? Paano na? Baka itakwil nila ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Sige na, sasamahan kita. Kasama mo ako. Hindi kita pababayaan. Sa ngayon, kumalma ka muna, okay? Kailangan din natin magpa-check up para makonfirm yan. Bukas na bukas din, sasamahan kita. Magpahinga ka na muna ngayon, gabi na rin. Carla, natatakot ako. Oo, nandito lang ako. Okay? Sige na, matulog ka na. Bukas ng umaga, babalik ako agad dito para makapagpa-check up ka. Babalik ka, ha? Hindi mo ko iiwan. Hindi kita iiwan. Ma! Ba't gising pa po kayo? Late na. Tinapos ko lang yung mga plansyahin ko. Yung mga bagong laba mong damit, nasa kwarto mo na lahat, Salamat po, ma. O kumusta pala si Grace? Bakit bigla kang pinapunta sa apartment niya kanina? Ayos naman po siya. Mabuti naman kung ganun. Teka, ayos ka lang ba? Bakit ulala at parang maiiyak ka na dyan? May nangyari ba? May problema ba kayo ni Grace? Po? Wala po. Matutulog na po ako. So, sangan ako talaga, Malaki na talaga. Hindi ka na nagsasabi ng mga problema. Naalala ko dati nung bata ka pa. Konting kibot lang. Nakasumbong at nakaiyak ka na kaagad sa akin. Pero mula nung magkatrabaho ka at nang maging kayo ni Grace, hindi ka na sa akin nag-o-open. Pero okay lang anak, naiintindihan ko naman Siyempre, binata ka na. At least, alam kong kinakaya mo na kapag may mga dumarating sa iyong problema. Pero siyempre, gusto ko lang din malaman mo na andito pa rin ako para sa'yo, ha? Ma, pasensya na po. Sorry. Sorry po. Sabi na nandito lang ako, anak. Ma, natatakot po ako Natatakot po ako. Ano ba kasing problema mo? Bakit ba? Si Grace po.
Oh, Nabuntis ko po yata. Sorry po. Diyos po. Sorry po, alam ko po nangako po ako sa inyo ni Papa. Sorry po kung nasira ko yung tiwala niyo sa akin. Sinubukan ko naman pong pingilin yung sarili ko pero hindi po eh. Inayaan ko lang po may nangyari sa amin. Nagpadala po ako. Sorry po. Pero mahal na mahal ko po talaga si Grace. Diyos ko, anak. Hindi ko alam kung... Ay, nakoy, kailan pa? Kanina niya lang din po nasabi sa akin. Natatakot po kami. Po namin alam gagawin. Sana patawarin niyo ako. Anak, hindi naman ako nagkulang ng mga paalala sa'yo, di ba? Pero bakit, ha? Opo, ma. Alam ko po yun. Kasalanan ko po ito. Sorry po. Ma, sorry po. Sumbong niyo po ako kay Papa. Saktan niyo po ako kung kailangan. Tatanggapin ko po. Alam ko po nakakaya ako. Mali yung ginawa ko. Kaya sorry po. Ma, kausapin niyo naman po ako. Promise. Tatanggapin ko po kahit anong parusan yung gawin sa akin. Patawarin niyo po ako. Natatakot po ako. Hindi ko po ginusto magaganito. Hindi po ako handa maging ama. Natatakot po ako. Halika nga rito, anak. Halika. Oo, nakakasama ng loob na ginawa mo yung mga bagay na yan. Kahit alam mong mali. Alam mo, nasasaktan ako kasi naiisip ko kung saan ba ako nagkulang ng mga paalala ko sa'yo. Sorry po, ma. Sorry po. Pero anak, gusto ko lang din malaman mong naiintindihan kita, okay? Naiintindihan kita. Tao ka lang. Normal na maramdaman mo yung mga naramdaman mo, kaya mo nagawa yan. Kung buntis man si Grace, wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Yung magiging anak nyo, biyaya yun. Salamat po, ma. Salamat po. Ang gusto ko lang gawin mo ngayon, maging responsable ka kay Grace at sa bata. Manindigan ka sa resulta ng ginawa mo. Yun ang mahalaga. At ako, nandito pa rin ako, ha? Kami ng papa mo. Ma, sorry po. Sorry po talaga. Mahal ko po kayo ni Papa. Patawarin niyo po ako sa nagawa ko. Mahal na mahal kita, anak. Ano man ang dumating sa'yo, asahan mong kasama mo lang ako, ha? Kayanin mo yan. Wala akong ibang ipinagdarasal para sa'yo, kundi sana balang araw kapag ikaw naman na nagkaroon ng sariling pamilya, maging responsable kang asawa at magulang. Popoy, sa totoo lang ay hindi ko inaasahan na ganoon na magiging reaksyon sa akin ni Mama. Sobrang paghingi ng tawad talaga ang ginawa ko sa kanya. Napaka-blessed ko rin dahil napakabait at napaka-maunawain ng mama ko. Pinili naming ilihim na muna kay Papa ang nangyari hanggang sa hindi kami nakakasiguro sa totoong kalagayan ni Grace. Hanggang sa magpa-check up na nga kami at sa awa nga ng Diyos ay hindi pa siya buntis. Sadyang na-delay lamang daw talaga ang dalaw ni Grace. Sobrang nagpapasalamat talaga ako dahil alam ko sa sarili kong hindi pa ako handang maging asawa at hindi pa ako handang maging ama. Naisip ko nga, Popoy, siguro ginawang lesson lang ito ni Lord para sa aming dalawa ni Grace. Para malaman namin yung pwedeng kahinatnan ng mga bagay na ginagawa namin kahit alam naming mali. Pinalaki kami ng mga magulang namin sa paniniwalang hindi pang mag-boyfriend at pang mag-girlfriend ang bagay na katulad ng sex. Kaya yun ang pinaninindigan namin ni Grace. Alam ko na bawat tao ay may kanya-kanyang opinyon at kinalakihang kaalaman tungkol sa premarital sex. Kaya hindi ko sinasabing mali ang hindi naniniwala dito. Out na yan! Out na yan! Ano ba? Ang daya! Natalo tuloy ako. Sabi mo lang kilitian eh. Paano ba yan? Panalo ko. Ililibre mo ko. Hindi, ang daya mo ah. Kiniliti mo lang ako kaya ako natalo eh. Fair lang ah. Ginugulo mo rin ako kanina. Kahit na mas nakarami ka kaya sa akin. Libre. Teka, humanda ka ha. Babay, nahamon mo ako Ito ah. sa'yo. Ganun ah. Tingnan natin kung sino mas malakas ang kilit. Ang daya mo! Tama na, naman naman!
Wala ka paling! Ano? Grabe ka, naubos ng energy ko sa'yo, mahal. Ako rin. Lalo naman ako. Napakaharot mo. Mas marot ka kaya? Nanananjing ka. Teka, ha? Gaganti. Din. Ako. Wala yan kapag ako ang gumante. Namiss ko to. Hawakan mo ako dyan. Sige na. Mahal. Teka lang. Ba't ka nag-uubad? Anong bakit ako nag-uubad? Ano bang tanong yan? Mahal, nag-usap na tayo, di ba? Alam ko, pero nakakamiss kasi. Oo, pero hindi porket namimiss. Gagamitin na nating excuse para gawin na naman yung gusto natin. Tuto na tayo, di ba? Mas mag-iingat naman na tayo eh. Please. Mahal. Huwag naman akong ganyan, Pinapahirapan mo naman ako eh. Alam ko hindi madali, pero tulungan mo naman ako. Para sa atin din to. Uy, galit ka na niyan. Hindi ako galit. Uwe, anong tawag sa itsura mong yan? Mahal, please. Ayokong mag-away na naman tayo dahil lang sa ganito. Alam ko nahihirapan ka, pero sana malaman mong nahihirapan din ako. Hindi madali ito para sa akin. Ayoko rin tanggihan ka, pero ayaw na nating maulit yung nangyari. Paano kung sa susunod, mabuntis ka talaga? Alam naman nating hindi pa tayo handa pareho. Uy, mahal. Pwede naman tayong bumawi sa ibang bagay. Huwag na nating madaliin to. Dali na. Darating din yung araw, magagawa natin lahat ng gusto natin. Pero sa ngayon, tiis muna tayo. Sorry na. Okay? Hindi ko gustong tanggihan ka o kung ano man. Sige na, uwi na lang muna ako kaysa magkasagutan na naman tayo. Pero sana maintindihan mo yung point ko Ang akin lang, huwag natin ipagpalit sa sandaling kaligayahan yung biglaang responsibilidad. Uwi na ako. Tawagan na lang kita mamaya. Saglit lang. Oh. Halika nga dito. Hindi naman ako galit eh. Sorry kung muntik na naman ako madala ng init ng katawan. Sorry. Kung mag-sorry, naiintindihan ko naman. Salamat ha. Ang swerte ko talaga kasi ikaw yung binigay ni Lord sa akin. Ngayon pa lang nakikita ko na kung gaano ka karesponsable. Paano pa kaya kapag nagkaroon na tayo ng sariling pamilya? Salamat talaga, mahal. Mas wala yun. O talaga. Basta pakabait na tayo pareho, ha? Okay? Opo. Basta babawi ka sa akin kapag kasal na tayo, ha? Humanda ka sa dami ng pagtanggi mo, hindi ko nakakalimutan lahat. Marami kang utang sa akin. Sa lahat ng utang. Parang yan ang pinakamasarap at pinaka-exciting na bayaran. Pakasal na kaya tayo para masimulan mo nang magbayad. Sige ba? Ready ka na ba? Baliw, joke lang. Marami pa tayong kailangang unahin bago yan. Joke lang. Alam ko naman yun. Tsaka hindi naman pwedeng gawing pas lang ang kasal para magawa na yun. May mas malalim na dahilan kung bakit nagpapakasal. Siyempre naman. Basta mula ngayon, naka-reserve na tayo after ng kasal. Okay? So ngayon, hanggang kiss na lang muna. Kaya natin to, mahal. Lagi nating isipin yung sitwasyon ng magiging anak natin bago tawag ng laman. Mas masarap gawin yun pag alam natin sa sarili nating handa na rin tayo. Popoy, aminado ako na hindi madaling magpigil, lalo na nga bilang lalaki. May mga pagkakataong kapag kaming dalawa lamang ni Grace ang magkasama ay natutokso talaga ako. Pero pinipilit kong kayanin at lagi kong iniisip ang kahihinatnan kapag ginawa namin yun nang hindi pa naman kami handa. Tuwing naalala ko yung kaba at yung takot nung akala namin ay buntis nga si Grace, ay hindi ko talaga alam ang gagawin ko, Popoy. Pagdating kasi sa pagkakaroon ng sariling anak o pamilya ay hindi lang naman pera ang kailangang ihanda. Dapat ay yung sarili mo mismo. Dahil bukod sa pinansyal na obligasyon, ay hindi rin ganong kadali ang magpalaki ng anak. Hindi rin ganong kadali ang maging isang magulang. Panghabang buhay na responsibilidad yon. At kapag ibinigay na yun sa'yo, ay wala na talagang atrasan pa. Sa ngayon, Popoy, ay maayos at masaya naman ang relasyon namin ni Grace. Pareho kaming nagpapakabisi sa trabaho at sa sari-sarili naming pamilya. Gusto naming masiguro na nagawa na namin yung mga pangarap namin sa buhay bago dumating ang panahon na maisipan na nga naming magpakasal. Naisip ko na rin yun sa totoo lang at kung iaadyangan ni Lord ay plano ko na siyang yayain after 2 years. At ipinagdarasal ko na nga na dumating na ang panahon na yayain ko na si Grace na magpakasal.
Maraming salamat sa lahat ng nakikinig ng kwento namin ngayon. Salamat din sa inyo, Popoy, at sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Gusto kong malaman ninyo na isa lang ako sa marami ninyong listeners na pasimple ninyong napapangiti, napapasaya, napapaiyak at nai-inspire tuwing tanghali. More power pa para sa maraming kwento ng buhay at pag-ibig. Nagpapasalamat, Carlo.